nakikita ko na ang tulong na nagagawa natin bilang isang volunteer ay malaki ang naging impact sa kanilang buhay. Pinaka-tumatak sa akin is how we use different social media platforms and how we share this story to others to inspire them or to urge them to take action. It's not about what you can gain in your volunteer works. It's about what you can give to the community and what is the impact of your role to the future amongst your youth. What we envision with the volunteers is they are our extended ears and arms during disaster, meaning they'll provide us real-time information if there's any occurrence or disaster within their regions or locality. But during peacetime, these volunteers would work as our amplifiers for disaster resilience. They can be our advocates on the ground. Ang isa lang sa mga naaalala kong activities ay yung nagbigay kami ng bucket na may filter. Ang saya ko doon kasi bagamat nakakakaba mag-demonstrate kung paano gamitin yung filter, ay nakita ko na may impact ito sa kanilang buhay dahil kailangan nilang ng malinis na may inom na tubig. At nakita ko na effective yung filter. When I heard about APAD and what its purpose, ni-intriga ako, like, I want to join this because, you know, ang ganda ng purpose nito. So, it would help me mold myself to be a better version of me. And also, I can help people then. We also have a first aid training seminar where we bandage. Na-use ko talaga siya, especially, I'm a nursing student. And I've learned na how to be a responsible user of social media, how this can help people, especially in times of disaster. We have to be careful in clicking and believing sa mga information na nakikita natin online. So we have to check kung ito ba ay totoo. Actually, marami po yung mga topic na nagkaroon ng impact para sa akin, especially yung mga seminar nito kasi nakatutulong po ito para hubugin ko anong aking magagawa bilang isang volunteer at lalo makapagbigay ng impact, makagawa ng difference sa ibang tao. We want to have a more deepened partnership with our volunteers. We're embarking on a different capacity building also with them, and we're trying to help also the volunteers launch their own activities. We're also seeing in the future, hopefully we'll be able also to do youth camps on climate action. Sa taliwala sa pag-abot sa katalagman, labing importante ang pagtabang, paghimo og mga inisyatiba para diutra ang paghatag nato sa ilang gikinahanglan kay kung maabot ang guning mga katalagman mao man guni ang labing importante nga buhaton nga magtambayayong dayunta para makabangon dayon tagmaay. I encourage the youth, especially my students since I am a teacher, to be aware of this kind of activities and be one of us involved in this activity and learn how to do things. Kinahanglan nga makahibaw ta bisan kita mga bata pa kung unsa mga advokasya about sa mga disaster. Kay nganuman tungod kay kita makapangandam sa unsang dapat buhaton kung kani nga mga peligro moabot sa atong kinabuhi. Ang akong pangandoy para sa kaning organization is mahimo ni siya usa ka ehemplo sa uban pod nga mga organization para musunod sa among mga agi para sa pagprotekta sa environment ug paghimo og magbalig-on para sa mga umaabot nga mga disaster. Pipila lang ang mga organizations or nag-organize para sa ing-ani nga klase nga activity para sa climate change adaptation. Kay nakahibaw ta nga ang climate change is usa na sa pinakadako nga problema sa kalibutan. Ug para nako ang kani nga organization dapat ni siya mahimo example, dapat ni siya murag ipadamo kay para pod masundog sa uban ug mas spread ang kanasiyang advocacy sa pagprotekta sa atong kalibutan.